Lord, we glorify you and we worship you. Lord, our Father in heaven, the creator of heavens and the earth, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God who is the same yesterday, today, and forever. You are our provider, you are our strong tower, you are our banner, you are our healer. You are our righteousness, Lord. And because we have no righteousness of our own, but because you have sent your one and only Son, Jesus Christ, to die for our sins, we have been made righteous in your sight, O Father, by the shedding of the blood of Jesus Christ and by the regeneration of your Holy Spirit. Now we believe, Lord God, we are changed and we are constantly transformed by the power of the Holy Spirit in the presence of Jesus. Lord, help us to see you this morning in our word. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Lord, na mas lalo kaming lumalim sa aming pagkaunawa at pagkakilala sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng kapahayagan po ng iyong mga salita. Holy Spirit, minister to your people. You are the Spirit of truth, O Lord. Lord, we cancel every deception of the enemy in this place right now in the mighty name of Jesus Christ. We remove every distractions of the enemy in our minds and in our hearts, Lord. Yes, Father, in the name of Jesus Christ, I pray, Lord God, that you will remove every stronghold, Lord, in our lives, Lord. Lahat ng hahadlang sa pagkaunawa at pagkakilala namin sa iyong kaisa-isang anak, Lord, iyong tanggalin sa umagang ito, Panginoon, in the name of Jesus Christ, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Lahat po ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Amen. Glory to God. Malinaw po ba yung boses ko dyan sa likod? Malinaw po? Okay. So, we are discussing ngayon pong series, no, nililid po ako ni Lord to make a series about yung being called to serve. Okay? Being called to serve. So last Sunday, we discussed about the ministry gifts, the fivefold ministry gifts, and the spiritual gifts. Okay, yun po yung function natin. Mga function pala, okay? May function of apostol, propeta, evangelista, pastor at guro. May function na katuwang, may function na tagapamahala, tagapang mga siwa. Okay, iba-iba po yung function. Sabihin nyo nga po, function. O iba-iba yung ating function sa loob ng bahay. Amen po ba? So this is a house of God and we have different functions. Iba-iba po yung, ano ba yung function sa Tagalog? Ano yung function sa Tagalog? Hindi ko maano yung Tagalog ng function eh. Pero search nyo na lang ha. Basta iba-iba yung function natin sa loob ng tahanan. Di ba? Amen. So, sa mga kasama po natin sa Facebook, ayan. Saka kayo rin po pwede nyo i-share yung live stream natin. Naka-live po tayo sa Facebook. Gamitin nyo po yung hashtag #BeholdingJesus saka yung hashtag Call to Serve. Share nyo po sa inyong mga kaibigan. No? Yung mga groups. Yun. So, iba-iba daw yung paggamit sa atin ng Diyos sa bahay. Now, we will discuss about this topic po in our series called to serve, yung pleasing offering. Sabihin nyo nga po, pleasing offering. Okay, we will discuss about worship. Because many Christians neglect to serve God by means of worship. Thinking that as Christians, you just have to function in your gift. And that is it. Nakikinig po ba kayo mga kapatid? Ang pagkakaalam po ng maraming Kristiyano, maraming pupunta sa simbahan, basta nagpunta ka sa simbahan, umupo ka, nakinig ka,
At kung ano pa man ginawa mo sa simbahan, nagbigay ka ng iyong mga handog, kung ano man yan, nag-worship ka na. Sumabay ka sa pagkanta kanina, nag-worship ka na. Yun po yung tingin ng ibang mga tao, na kapag pumunta ka sa church, nag-worship ka na, nag-serve ka na kay Lord. O kaya naman, may ministry ka sa loob ng simbahan, nag-serve ka na kay Lord. No. Because serving God does not mean serving in the church. Because you can serve God even you are outside of the church building. Amen. Pwede ka naglilingkod sa Diyos kahit wala kang ministry sa loob ng simbahan. Naintindihan niyo po ba yon? Because we mistake, some people mistake that being in a ministry is serving God already. Naintindihan po ba ninyo? Sabihin niyo nga po, pleasing offering. Okay. Sabi po dito sa Hebrews chapter 13 in verse 15, therefore, by Him, tingnan niyo po ito ha, gusto kong ma-absorb nyo itong verse na to sa Hebrews chapter 13 verse 15. Therefore, by Him. Sabihin nyo nga po, by Him. Sabihin nyo nga po, sa pamamagitan niya. Okay ha? Tingnan nyo yung kasunod. Sa pamamagitan niya, let us continually offer. Sabihin nyo nga po, continually offer. Sa pamamagitan ni Kristo, magpatuloy tayong maghandog. Naintindihan po ninyo yan? Naintindihan po ba? Sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, kung maglilingkod ka sa Diyos, dapat ang dahilan mo lang dahil sa Kanya. Hello? Pupunta ka ng church, makikinig ka ng Word of God, sasama ka sa worship, pag-awit, pagkanta, it's because of Him. Hello? Hello? You will serve God inside the church because of Him. Amen. It's not because you want your pastor to see that you are serving. Amen. Sabi dyan, malinaw na malinaw, therefore, by Him, let us continually offer. Kasi po, ganito yan. May napakinggan akong reels kagabi. Paano kung yung pagsaserve mo sa church ay ang motivation mo is kapag napapansin ka lang ng pastor. Kapag nababati ka ng pastor o ng mga kasama mo sa ministry, paano kung ganun yung motivation mo? Paano pag hindi ka na napansin ni pastor, magsaserve ka pa ba? Paano kung hindi ka nabati ni pastor? Uy, ang galing mo naman. Magsaserve ka pa ba? Are you with me? Naiintindihan niyo po yung sinasabi ko. Sabi nga dyan, no? Let us continually offer the sacrifice. Sabi niyo, sacrifice. Kita niyo po yon? Of praise to God. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Romans chapter 12 in verse 1, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God. Tingnan niyo po ulit yung motivation, ha? Sabi ni Pablo, sa mga taga-Roma, by the mercies of God, sa lahat ng kahabagan ng Diyos, sabi diyan, you present your body. Present your body. Ano ibig sabihin ng you present? Iharap mo sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, iharap mo sa Diyos ang katawan mo. Bilang ano? Bilang buhay na handog. Amen. Dahil daw sa mga habag ng Diyos sa iyo. Ganito po yan. Kapag hindi natin naiintindihan yung habag ng Diyos na binigay niya sa atin, you will not serve God. Alam niyo po ba, maraming Kristiyano consumer. Ano ibig sabihin ko doon? Pumupunta lang ng simbahan para meron silang maramdaman. Diba? Maramdaman ko man lang na mabawas-bawasan yung kasalanan ko. Paglabas mo ng simbahan, gagawa ka lalot ng kasalanan. Consumer Christian ang tawag doon. Ang totoong Kristiyano, hindi consumer, but a giver.
Hello? Ang totoong Kristiyano, hindi consumer lang. Giver siya. Pwede kang nag-ministry pero consumer ka. Alam niyo po ba yon? Ibig ko sabihin, ganito yan ha. Pagka nasa ministry ka at consumer ka, ganito yan. Hindi ka natutuwa pag hindi ka pinapalakpakan ng kapwa mo tao. Hello? Anong sabi ni Jesus? Yung pinapalakpakan ng mundo, ayan o, wala yan sa Diyos. Amen? Mas mabuting palakpakan ka ng Diyos kaysa palakpakan ka ng tao. Amen po ba? So, ayan po yung introduction natin dito. Kung bakit ka maglilingkod sa Panginoon. Una, dahil sa Kanya. Pangalawa, kasi naiisip mo lagi kung gaano kalaki yung habag ng Diyos sa'yo. Amen? Sa ating lahat. Kahapon po, nandoon kami sa Nazareth, kila Tatay Rene. Ang simple-simple lang nung tinuturo. Gospel lang. Gospel lang yung tinuro. Pero habang tumutugtog ako dun sa likuran, narinig ko yung gospel, narinig ko na naman yung sacrifice ni Jesus Christ, hindi ko mapigilan na umiyak dun sa likod. Naaalala ko kasi yung sacrifice na dun sa cross. Pagka ini-imagine ko lagi yung dugo ni Jesus na dumadanak dun sa cross, hindi ko mapigilan na hindi umiyak. Hindi dahil emosyonal ako, hindi. Dahil naaalala ko yung ginawa niya para sa akin. Bata lang mga tinuturuan pero umiiyak ako dun sa likod. Kasi I understand the weight. Yung bigat ng binayaran ni Jesus dun sa cross. Naintindihan po ba ninyo yan? Kaya ako pinaglilingkod yung buhay ko kasi merong nagbigay sa akin ng bagong buhay. Amen? Yun dapat yung motivasyon natin sa paglilingkod sa Diyos, yung ginawa ni Jesus para sa'yo. Hindi yung ginagawa mo para sa Kanya. Amen? Sometimes, we think that serving in the kingdom is serving the king. No! Nagsaserve ka nga sa kingdom, wala ka namang intimacy kay Lord. Wala kang personal devotion, wala kang personal prayer, personal worship. Nag-worship ka lang kapag nandito ka sa church. And you call that serving. Leviticus chapter 22 verse 18 to 20, speak to Aaron and his sons, and to all the children of Israel, and say to them, whatever man of the house of Israel or of the strangers in Israel who offers his sacrifice for any of his vows or for any of his freewill offerings which they offer to the Lord as a burnt offering, you shall offer of your own free will. Sabihin nyo nga po, free will offering. Sabihin nyo ulit, free will offering. Ano po yung ino-offer? Hindi lang yung ikaput-handog. Ano yung sinasabi natin doon sa dalawang verse kanina? Yung sarili mo. Pag ino-offer mo daw yung sarili mo kay Lord, dapat kusang loob. Sabi mo sa katabi mo, kusang loob. Hindi tinulak, hindi hinila, hindi pinilit. Kusa mo siyang ginagawa kasi naiintindihan mo, kapatid, yung ginawa ni Lord. Leviticus chapter 22 verse 22, those that are blind or broken or maimed or have an ulcer or eczema or scabs, you shall not offer to the Lord, nor make an offering by fire of them on the altar to the Lord. Yung may mga sakit daw. Hindi ito po, ito ang offering na to kasi dati, ang offering nila kay Lord mga hayop. Pero ngayon, i-incorporate po natin itong mga verses na to in the New Covenant. Ang sacrifice na dito, yung sarili natin, yung buhay natin. Amen? Ito yung sacrifice natin. Ang sabi diyan, pag mag-offer daw tayo kay Lord, dapat hindi broken, hindi pilay, walang sakit, yung ganyan. Ito yung estado ng iyong personal spiritual life. Amen po ba? Hindi daw pala pwede nating i-offer itong katawan na to kay Lord kapag meron siyang sakit.
Hindi ito sakit na panglabas na nakikita kasi ito yung nakalagay dyan, yung nakikita mong sakit. Hindi panlabas, kundi yung sakit sa loob, yung sakit sa puso ng tao. Naintindihan po ninyo? Mamaya malalaman nyo kung ano yung mga sakit na yon. Sabi dyan sa Malakay chapter 1, verse 6 hanggang verse 8, a son honors his father and a servant his master. If then I am the father, where is my honor? And if I am a master, where is my reverence? Says the Lord of hosts. To you priests who despise my name, yet you say, in what way have we despised your name? Sabi ni Lord, you offer defiled food on my altar. Pero sinasabi daw ng mga tao, in what way have we defiled you? By saying the table of the Lord is contemptible, and when you offer the blind as a sacrifice, is it not evil? And when you offer the lame and sick, is it not evil? Offer it then to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept you favorably, says the Lord of hosts? Okay, pag-usapan muna natin because itong mga verses na to is in the Old Testament or the Old Covenant. In the Old Testament, they are bounded by the law of God, the law or the commandments. So in the law of God, when you offer something to God, it must be blameless. Sabihin niyo nga po, blameless. Blameless, without spot, without blemish. Ibig sabihin, malinis na malinis. Ngayon, anong ginawa ng mga Israelita? Because they were free, okay, nakukuha nila lahat ng gusto nila because God gave them the land of Canaan, which now is Israel or Jerusalem. Binigay sa kanila ng Lord yon. Punong-puno ng pagpapala yung lupaing yon. Nalimutan nila na si Lord yung nagbigay sa kanila ng lupa na yon. At nagbigay sa kanila ng protection laban sa kanilang mga kaaway kahit pinalilibutan na sila ng kaaway, north, east, west, and south. Nalimutan ng mga Israelita yon. At dahil nalimutan nila yon, kahit na sila ay pumupunta sa synagogue nila, ang ino-offer nila sa synagogue ay mga defiled offerings. Hindi na malinis. Ibig sabihin, kung ano yung napili nila doon sa kanilang mga hayop na, ito pwede na to. Yung ganun lang, basta-basta lang in-offer. Hindi pinili mabuti. Hello? Ang ino-offer nila, yung mga punong nanggigitata na yung muta sa mata ng mga tupa, yung mahihina na. Diba? Ang sabi ni Lord, sige nga, i-offer nyo nga sa mga gobernador ninyo. Tingnan ko kung magugustuhan nila yan. Naintindihan po ba ninyo? Incorporate natin ngayon. Halimbawa, pupunta kayo kay Mayor Strike. Hihingi kayo ng request. Halimbawa, bibigyan niyo siya ng regalo sa birthday niya. Ang bibili niyo sa kanya, may punit na damit. Magugustuhan niya ba? Yung susuot niya ba yon? Hello? Ganun po kasi minsan yung ibang mga tao, pagdating kay Lord, basta na lang. Hello? Basta na lang. Kasi may alam naman ako eh. Kasi magaling naman ako eh. Pero kamusta puso mo, kapatid? Amen? Kamusta puso mo, kapatid? 1 Samuel chapter 16 verse 7. Wala doon sa outline ko yan. 1 Samuel chapter 16 verse 7. Anong sabi ng Bible? Sabi diyan, the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Lagi po yan, in all of scriptures, pag binasa nyo po ang buong Bible, lagi po yan, tinatarget ni Lord yung issue of the heart. Amen? Kaya sabi niya kay Samuel, sabi ni Lord kay Samuel, kasi nakita niya yung mga panganay na kapatid ni David. Kasi naghahanap po ng bagong hari
para sa Israel kasi nga si Saul nagrebelde na. Nung pumunta si Samuel doon sa bahay ni Jesse, nung pumunta si Samuel sa bahay ni Jesse, kasi inutusan siya ni Lord eh. Pumunta ka sa bahay ni Jesse, nandoon yung susunod na hari. Nung nakita niya yung panganay, ito na to. Sabi ni Lord, hindi yan. Nung nakita niya yung pangalawa, siguro ito na to. Pogi. Sabi ni Lord, hindi yan. Hanggang sa yung pangatlo, pangapat, panglima, panganim, pangpito. Sabi, wala naman dito, Lord Sisinungaling ka ba? Hindi, instruction ni Lord, nandiyan dyan sa bahay yung hari. Nagtanong kayo si Samuel, kung nandito, nasaan? Sabi niya doon kay Jesse, may anak ka pa ba? Anong sagot ni Jesse? Meron pa nandun sa sa pastulan. Tapos, inutusan ni Jesse yung isa niyang anak. Pabalikin mo dito si David. Hinahanap siya ni Samuel, kako. Hindi, tinawag ng kapatid ni David, si David. Pagpasok ni David, nakita ni Samuel, bata pa. Sabi ni Lord sa kanya, ayan. Tingnan mo yung katabi mo. Gaw yun. Hindi namimili si Lord kung ano itsura mo. Basta ayos puso mo. Hindi ka na magaling, pero puso mo willing matuto. Sa ministry, sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po ito pagalingan. This is not even a competition. Amen? Hallelujah. Okay, balik tayo sa slide po natin. May question here, how do you define worship? Paano mo po i-define? Paano mo i-describe in your personal opinion? Paano mo i-describe ang worship? Is it the songs you sing? Yun po ba yun? Kapag kumanta ka, worship na yun. Pag sumabay ka sa kanta, yun na yun, nag-worship ka na. Is it the melody that you hear? Diba, halimbawa yan, tumutugtog si June, tapos nagpipreach ako, nadadala ka, worship na ba yun? Is it the 1 hour or 6 hour instrumental ng worship na piniplay natin kapag patulog ka na? Yun ba yun? Sinong gumagawa nun? Nagpapatugtog ng instrumental sa gabi? Yun na ba yun? Nag-worship ka na ba nun? Tingnan nyo to ha. Sa Bible, si Saul, di ba dinadalaw siya ng distressing spirit? Sinong tinawag niya? Si David, nagpatugtog ng instrumental. No? Maya-maya, na-demonyo na naman. Naintindihan po ninyo? Hindi ibig sabihin mayroong instrumental ka nakatugtog. Nag-worship ka na. Consumer lang yung si Saul. Is it the emotion you feel when the atmosphere of worship sets in or it's present? Diba? Minsan gusto mo, meron kang nararamdaman in the atmosphere. Amen po ba? Naintindihan niyo ba ako? Na pag hindi mo nararamdaman yung certain emotion or yung certain na, yung tumatayo balahibo ko yung ganon. Hinahanap ninyo yung ganon, yung kailangan tumayo balahibo mo para sabihin na andito na si Lord. Inaccept ni Lord yung offering ko, kaya tumayo balahibo ko. Ganon ba yon? Siguro, minsan yes, pero not all the time. Naintindihan po ba ninyo? So what is worship? What is worship? Worship is what you offer to God through your life. Yun ang worship. Di ba sabi ko po sa inyo, ang worship po kasi ganito yan ha. Ang worship, lagi siyang to offer something. Yun ang worship. Why did the Israelites
worship God. Bakit po inutos ng Diyos na si Yahweh na sambahin ng mga Israelita si Yahweh? Bakit? Kasi may ginawa si Lord sa kanila eh. Anong ginawa ni Lord sa kanila? Inalis niya yung mga Israelita sa pagkakabihag doon sa Ehipto, which they were slaves. Alipin sila doon sa Egypt. Tama ba? Pinahihirapan sila sa Egypt. And in our case, ang nagpapahirap sa atin, kasalanan. Tama ba? At kapag tayo namatay yung physical nating katawan sa kasalanan, mas lalo tayong pahirapan sa impyerno. Amen. Hello? Ngayon naman, gumawa ng paraan ng Diyos para alisin tayo dun sa pagkabihag sa kasalanan at sa pagkahulog sa impyerno. Anong ginawa niya? Pinadala niya si Jesus. Amen? Para maitawid tayo mula doon sa sureness ng pagkahulog natin sa impyerno papunta sa assurance of eternal life with God. At dahil ginawa ni Jesus yun, at kung naintindihan mo yun, you will worship. Naintindihan po ba? You will offer something to God. Hindi lang basta something. Yung iba kasi, something lang ang ino-offer nila kay Lord. Halimbawa, pumunta ng church, nagbigay ng offering. Yun na yung worship niya kay Lord. O kaya tumugtog, o kaya kumanta, nag-usher, worship ko na yun kay Lord. Okay. Ang sabi dyan, worship is what you offer God through your life. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, what do your worship looks like to God? What do your worship smells like to God? May amoy kasi yun eh. May amoy. Diba, sabi ko kanina, yung ating katawan, yung ating offering kay Lord. Pag masama yung laman, masama yung amoy. Nakatikim na ba kayo ng bocha na karne? Yung double dead? Yung bilasang isda, nakatikim na kayo? Ha? Masarap ba? Hindi, di ba? Malansa. Pag ang puso mo, pangit ang nasa loob, pag nag-worship ka, mabaho kay Lord yon. Amen? Di ba? Malansa. Ito yun ang nagpapalansa sa puso natin. Kaya hindi tayo makapag-worship ng tama kay Lord. Basahin ko muna ha. Mark chapter 7. Wala po sa outline eh. In Mark chapter 7, verse 21 hanggang 22. Hanggang 23 pala, sorry. Mark chapter 7, verse 20 hanggang 23, sabi dyan. Ano sabi ko? 21, ayan. Okay. For from within, sabihin nyo nga po within. Sabihin nyo ulit within. Sa kaibuturan ng puso ng tao, sabi dyan, proceed evil thoughts. Masamang mag-isip, negatibong mag-isip. Tapos haharap ka sa Diyos paglinggo. Ang sama ng isip mo sa ibang tao. Laging negatibo yung perception mo sa paligid mo. Tapos haharap ka kay Lord, mag-worship ka. Adulteries and fornications. Ano po ito? Pangangalo niya at pakikiapid. Fornication is sex outside marriage. Adultery is sex na meron ka lang asawa, makipagtali ka pa sa iba. Tapos mag-offer ka kay Lord ng worship. Murders. Now, murders, hindi lang po ito yung literal na pagpatay ng tao. Mataas ang standard ni Lord. Anong standard ni Lord sa murder? Pagka nagtanim ka daw ng galit, kahit nga sama ng loob lang eh. Amen? You have already committed murder.
in your heart. Amen? Kaya hindi tayo makapag-worship dahil dyan eh. O ano pa? Verse 22, thefts and covetousness. Diba? Bakit ba nagnanakaw yung tao? Because of covetousness. Ano yung covetousness? Gusto mo, yung meron yung katabi mo, meron ka dapat. Amen? Kaya nga meron nagnanakaw ng asawa. May nagnanakaw ng gamit. Amen? Wickedness, deceit, lewdness, tinan nyo, an evil eye. An evil eye. Alam mo ba yun? Alam nyo ba yung evil eye? Alam niyo yung evil eye? Yung mga titigan nila, ano nun, yung pangalan ng mga artistang kontrabida. Yung pag tinignan ka, nanlilisik. Evil eye. O kaya naman, ng mamata. Evil eye. Mga mata pobre. Diba? Hindi nila sinasabi, pero sa mata nila kitang-kita. Amen. O, tapos mag-worship ka. Blasphemy, pride, foolishness. All these evil things comes from within and defile a man. Naintindihan niyo po yun? These are issues of the heart, mga kapatid. Hello? Hello? Ito po yung sinasabi ko kanina dun sa verses ng Leviticus na ang ino-offer ng mga tao may mga sakit. Hindi po ito kahit na pipi ka, kahit na bulag ka, kahit na bingi ka, may nakikita akong bingi, nag-worship eh. May nakikita akong pipi, nag-worship. May nakita akong bulag, nag-worship. Hindi po hindrance ang physical disability para mag-worship. Ang naghihinder lang para mag-worship tayo is what's inside your heart. Kaya hindi ka makapag-worship ng totoo kay Lord because there is something wrong in your heart. There is something wrong with our heart. Amen? Halimbawa na lang, ito dinidiscuss ko, nasaktan ka, nako, pinatatamaan na naman ako ni pastor. There is something wrong in your heart. Tapos mag-aaltar ko, lalibawa ko mamaya, hindi ka pupunta sa harapan kasi nasaktan ka. For the word of God is living and what? Powerful. Sharper than any two-edged sword. Piercing even to the division of bones and marrows and of the spirit and soul. There is nothing hidden. We cannot hide anything from God. Because the word exposes your heart. Ang salita ng Diyos nag-i-expose ng puso ng tao. At kung hindi may expose ang laman ng puso ng tao, hindi siya makapag-offer ng totoong worship kay Lord. Because you can look like you are worshiping. We can all look like a worshiper. Pwede tayo maging, di ba yung mangga, kostyuman mo ng apple. Pagkagat mo, anong lasa? Maasim. Pag kinagat mo yung apple, ano dapat malalasahan mo? Manamis-namis. Naintindihan po ninyo? Ganon yung isang Kristiyano na sa labas, mukhang mansanas. O kaya mukhang ubas. Pero sa loob, maasim pala na mangga. Naintindihan po ninyo? Alam nyo po, the difference between love, anong opposite ng love pala? Sorry. Anong opposite ng love? Taas ang kamay ng nagsabing hate. Taas ang kamay ng nagsabing hate. Diba? Sige, okay maya. Sino nagsasabi na ang opposite ng love o ang kabaligtaran ng love ay hate? Taas ang kamay. Mataas. Taasan nyo. Okay maya. Sige, taas. Okay. Ang opposite ng love ay pride. Because you cannot hate someone if you have love. Kung puno ka ng pride,
Kahit na binibigay sa iyo yung pagrespeto, pero ma-pride ka, you cannot love a person. So, the opposite of love is pride. Diba? Pride wins daw. Love wins daw. Eh, nung tinataas nila, pride. Pag punong-puno ka ng pride, you cannot worship God. You may look like you are worshiping God. Amen? You go through the motions. Sometimes you cry. Sometimes you kneel. Sometimes you stand. Sometimes you raise your hands. But the Lord looks at the heart. Sabihin mo sa katabi mo, the Lord looks at the heart. Nakatingin si Lord sa laman ng puso mo. Kahit na maganda yung lyrics na sinasabi kanina, di ba sabi doon, you are the love of my life. Kanino sinasabi yon? Di ba kay Lord? Pero hindi naman totoo sa puso mo. May mas higit pa sa puso mo. Di ba? Kinakanta kanina yun, you are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. Hindi naman totoo sa puso mo. Bakit? Hindi mo nga maiwan yung jowa mong unbeliever eh. Hindi mo nga mapigilang hindi maglaro ng ano eh. Hindi, kahit anong laro na hindi naman nakakabuti. Hindi mo nga mapigilan na hindi manood ng porn. Hindi mo mapigilan magmura. Tapos sasabihin mo, you are the love of my life. Hindi mo nga pigilan mag-inom. Hindi mo pigilan mag-yosi. Sumasabat ka pa sa magulang mo. Tapos pupunta ka sa simbahan. You are... Hindi ka mautusan sa bahay niyo, magugas ng pinggan. Tapos sabihin mo, mahal mo si Lord. Ganito ako mga kapatid. Pag ang laman ng puso natin mabaho attitude mo. Dahil kung ano daw yung nasa loob, yun ang nakapagpaparumi sa atin. Amuyin mo nga yung katabi mo. Amuyin mo. Anong amoy niyan? Hindi yung physical ha. Tanungin ko kayo. Kapag sinunog yung puso mo ngayon, anong amoy? Kayo nagsabi niyan. Diba? So what are the things that hampers or hinders or blocks our worship to God? Number one talaga, pride. Pride, number one. If you think highly of yourself, yun yung pride eh. You think high of yourself, masyadong mataas tingin mo sa sarili mo, pag wala ako dyan, hindi yan matutuloy. Pag hindi ako kasama dyan, papalpak yan. Ano kasi Lord? Without me, you can do nothing. Pangalawa, unforgiveness, hindi pagpapatawad. Pag meron kang galit sa kapwa mo, hindi ka makapag-worship kay Lord, masama loob mo sa kapatid mo eh. Sabi ng Bible bago ka pumunta sa sinagoga, yung kapatid mo na mayroon kang atraso o may atraso sa sayo, patawarin mo, kaya magpatawad ka. Humingi ka ng tawad bago pa kayo humarap. Bago ka manalangin. Amen. Pangatlo, masyadong pag-ibig sa sarili. Ano ibig sabihin nun? Ang love of self, parang ganito. Di ba malapit na birthday mo? Popost mo yung sapatos, popost mo yung makeup, popost mo yung... malapit na birthday ko, ganyan. Tapos ipopost mo yung GCash number mo. Love of self. Masyadong mahal na mahal mo yung sarili mo. Ayaw mong mukha kang kawawa. Si Lord nga eh.
Nabasa niyo ba yung Isaiah? Hindi na siya nakilala. Tapos ikaw, hindi ka lang nakakain ng almusal, kawawa naman ako. Diba? Halimbawa, kinorek ko si Jordan nung mga to. Sabi ko, umiiyak na, hindi nakapag-almusal. Sipin nyo lang si Lord. Pangapat, love for the world or the world system. Gusto mo, in ka sa mundo. Kung ano yung uso sa mundo. Kaya hindi ka makapag-offer ng totoong worship kay Lord. Kasi gusto mo, kasabay ka ng agos ng mundo. Kung ano yung uso sa barkada mo, join ako dyan. Naintindihan po? Ano yung mga uso ngayon sa TikTok? O yung kay Marian, di ba? Sabi nga nila, may nabasa ako eh. Hindi, wag na lang. Lalabas pa ako eh. Leviticus chapter 1 verse 9. Okay. The priest shall burn all. Sabihin nyo nga po, lahat. Sabihin nyo, lahat. Okay? The priest shall burn all. All. Sabihin nyo, all. The priest shall burn. Sabihin nyo, burn. Sabihin mo sa katabi mo, masunog ka na. Ha? Baka kulay sunog lang, ha? The priest shall burn all on the altar as a burnt sacrifice. Okay. An offering made by fire. Made by fire. Okay. Pag Christian ka, nasa iyo ang Holy Spirit. Amen. Nasa iyo ang Holy Spirit. And the Holy Spirit, sometimes, sinisimbolize siya ng apoy. Tama ba? Okay. Ang katawan mo, yung sacrifice. Si Holy Spirit, yung apoy. Tanong, na-consume na ba ni Holy Spirit yung buong buhay mo? Ha? Na-consume na ba niya yung buong pagkatao mo? Na-consume na ba yung laman ng isip mo? Na-consume na ba ng Holy Spirit yung laman ng puso mo, yung damdamin mo, yung hindi mo pagpapatawad, yung pagiging mataas na tingin sa sarili mo, na-consume na ba yan ng Holy Spirit? Kasi pag yan na-consume daw ng Holy Spirit, it is a sweet aroma to the Lord. Sabihin nyo nga po, sweet aroma. Sabihin nyo, sweet aroma. Sino dito nakaamoy na ng iniihaw na lempo? Ha? Sino yung tumatambay pag nag-iihaw ng lempo? Ha? Yung dumidikit pa doon sa iniihaw na lempo. Sino gumagawa niyan? Di ba kasi mabango yung lempo? Tama ba? Okay. Ngayon, kung ikaw yung iihawin, mabango ka ba? Kasi ganito yan eh. Kagabi minimeditate ko yung word na to, sabi ko. Kaninang umaga, nandiyan na yung apoy ng Holy Spirit. Tama ba? Hindi nawawala apoy ng Holy Spirit. Pero tanong, inalay mo ba yung katawan mo dun sa apoy? Or, kinuha mo yung cellphone mo, minessage mo agad yung jowa mo. Good morning, mahal. Tapos kumanta ka ngayong umaga, sasabihin mo, you are the love of... Hello? Sino na una mo kinausap kaninang umaga? Sinong in-update mo kaninang umaga? Kagabi, sinong huli mo in-update? May ka-video call pa? Tapos kakanta ka ngayong umaga, you are... Yung pala iniisip mo yung jowa mo nandun sa kanta, no? Hindi na si Lord. Di ba? Tapikin mo yung puso mo, kapatid. Tapikin mo yung puso mo. Baka iba tumitibok dyan, ha?
Kaya tumitibok yan, hindi yan dahil doon sa jowa mo. Si Lord nagpapatibok dyan. Leviticus 1 verse 9 sabi, the priest shall burn all on the altar. Kailangan po masunog yung unforgiveness. Kailangan masunog yung pride, yung love of self, love of the world, saka yung mga binanggit kanina. Amen? Kapag hindi yan nasunog, kapag nasa iyo pa rin yan hanggang ngayon, di ka makapag-offer ng isang offering na nakapag-o-offer kay Lord ng mabangong samyo. Sabihin nyo nga po, mabangong samyo. Di ba? Mabangong samyo. Okay? Anong babaguhin muna? Anong babaguhin? Hello? Anong babaguhin? Yung puso. Paano mabago yung puso? Paano mabago yung puso? Kailangan yan i-surgery ng Word of God. Diba? Hebrews 4 verse 12. The Word of God is living and powerful, piercing. Tumatago sa puso. Kaya ganito mga kapatid, nakikinig pa ba kayo? Pag hindi nyo binabasa yung Word of God, hindi na ooperahan yung puso natin. Hindi lumalabas yung kailangang mailabas. Amen? Kaya dapat binabasa natin yung Word of God. Amen? Para pag nag-worship ka, tapos sama-sama tayo, totoo yung worship mo kay Lord. Diba? Kasi minsan ganito ha. Ganito ha. Atin-atin lang to ha. Pag galiwa, worship tayo, diba? Sama-sama tayo. Narinig mo yung katabi mo umiiyak, pipilitin mo na rin umiyak. Ha? Kasi naiiyak na siya, naiiyak na rin ako. Yung iyak niya, dahil sa pasasalamat niya kay Lord, ikaw, ba't ka umiyak? Nahawa ka lang sa Kanya. Amen? Kanya-kanya tayo ng offer kay Lord. Yung in-offer nung katabi mo, hindi pwedeng sumabay ka sa in-offer niya, oy, bakas na lang ako dyan. May kanya-kanya tayong offering kay Lord. Yung paano yung in-offer niyang worship, bahala siya doon. Yung in-offer mong worship, bahala ka rin doon. Amen. So how much worship? How much offering do I need to offer? Gaano ba? Karami o gaano ba sa Tagalog to? How much worship do I need to offer? Sabi rito sa Numbers chapter 28, 23 to 24, you shall offer this besides the burnt offering of the morning, which is for a regular burnt offering. Tingnan nyo yun ha, yung burnt offering, regular siya, morning and evening, regular burnt offering yon. Ibig sabihin, sa umaga, nagpapasakop ka na sa kalooban ng Diyos agad. Yun yung burnt offering. You offer your body na agad in the morning, pagkagising mo kay Lord. Ganon din sa gabi. At ito daw yung i-offer mo besides the burnt offering of the morning and of the evening. Ano yon? In this manner, you shall offer the food of the offering made by fire daily. Sabi mo sa katabi mo, daily. Sabi mo sa katabi mo, araw-araw. You shall offer the food of the offering made by fire daily for 7 days as a sweet aroma to the Lord. Okay lang tayo dapat magpalinis ng puso? Tuwing prayer meeting lang? Tuwing Sunday lang? Dapat daw daily for 7 days. Amen. John 4:23 to 24. But the hour is coming and now is when the true worshipers. Sabihin niyo po, true worshipers. Sabihin niyo, let true worshipers. How will you know if you are a true worshiper? Sige nga po, sagutin niyo nga ako. How would you know if you are a true worshiper? How would you know? Paano mo malalaman kung totoo kang sumasamba sa Diyos? It's not you being in the church every Sunday.
Hindi ko po sinasabi na hindi mahalaga yung pag-church. But before going to church and after going to church, are you still worshiping? Are we still worshiping? Amen. Amen. Baka kasi ganado ka lang mag-worship pagka nasa church ka lang. Sabi mo sa katabi mo, ehem. You can't offer, the Father is seeking such to worship Him. Naghahanap daw ang Diyos. Naghahanap ang Diyos ng mga totoong sasamba sa Kanya. Naghahanap si Lord. Hindi si pastor ang naghahanap. Si Lord ang naghahanap. Amen? Anong hinahanap niya? Hindi lang yung malaki mag-tithes. Hindi yung laging active sa church. Kundi yung totoong sumasamba. Kahit na anong ginagawa niya, sumasamba siya. Di ba? Sabi ng Bible, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Kahit na anong ginagawa mo. Amen? Kahit anong ginagawa mo. Halimbawa, kasi akala nila ang worship, limited lang sa loob ng simbahan. No. Alam niyo mga kapatid, ganito yan eh. Diba? Whatever you do it all for the glory of God. Tingnan nyo ha, mga estudyante, pwede nyong gawin sa inyong pag-aaral na wino-worship nyo rin si God. Paanong paraan? Ginagawa nyo yung best ninyo sa pag-aaral. At ginagawa ninyo yon para sa Panginoon. Tama ba? Sa mga nagtatrabaho o kaya nagnenegosyo, ginagawa nyo para kay Lord. Hindi kayo nandadaya, hindi kayo palaging late. Amen? Hindi kayo reklamador. Amen? Kasi you do it all for the glory of God, not for pleasing men. Kasi yung iba, ginagawa yung best nila to be, tawag dito? Para mapansin sila. Ha? Para ma-recognize. Amen? Ito nga kinukwento ko sa inyo, di ba last week? Hindi ko po alam na magpapahiner ako ng simbahan. Nagsiserve ako kay Lord. Basta alam ko, kung ano lang yung gusto kong gawin para kay Lord, yung kaya kong gawin para kay Lord, gagawin ko. Kahit wala akong titulo, wala akong position sa church, basta nagkakapag-serve ako. Ang unang ministry ko, driver. Hanggang ngayon, driver. Pag may mga lakad sa church, may malakad sa ministry, may mga kahapon, merong fellowship, yung mga pastor sa Bacoor, pinagmaneho ko sila. Pinaglilingkuran ko pa rin sila hanggang ngayon. Amen? You do not need a position or title in the church para sabihin nagsaserve ka. Amen? Okay, next slide. Sabi dyan, you cannot offer a generous worship if you are not grateful for what Jesus has done for you on the cross. And that is what motivates me to serve. Every time na naaalala ko, every time na nire-refresh ko sa mind ko, kami mag-asawa, every time na kami mag-asawa, nire-refresh namin sa mind namin yung kabutihan ni Jesus through the cross. Mas lalo kami na motivate mag-serve. Amen. Amen. People of the Lord, kailangan po maunawaan nating lahat yun eh. Diba? Kailangan maunawaan nating lahat na kaya ka magsaserve because you are grateful for what you have received. Amen. Nagpapasalamat ka sa pinagkaloob na sa'yo ng Diyos. Kasi nangyayari, ginagawa mo ng ginagawa para tanggapin ka ng Diyos o kaya tanggapin ka sa church, no? Kahit wala ka pang ginagawa, tinanggap ka na niya. Amen? Kahit wala ka pang sinasabi, tanggap ka na niya. Amen po ba?
Okay, let me read you this story sa Bible din. Luke chapter 7, verse 36 to 47. This is one of my favorite verses in the Bible when I talk about worship. Sabi rito, then one of the Pharisees asked Jesus to eat with him. Pharisees, these are religious leaders. In-invite po nila si Jesus sa kanilang bahay para kumain kasama nila. Because why? Because Jesus, the name of Jesus was prominent during that time. Sumikat na yung pangalan niya, hinahanap siya ng mga tao. Ito mga Pharisee, ang mindset kasi nila, kailangan kung sino yung sikat, doon kami didikit. Kung sino may kapangyarihan, doon kami didikit. In short, sip-sip. And he went to the Pharisee's house and sat down to eat. Pinaunlakan pa rin ni Lord. Amen? And behold, a woman in the city who was a sinner, when she knew that Jesus sat at the table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of fragrant oil, and stood at his feet behind him, weeping. Doon daw sa kainan na hinanda nung Pariseo, mayroong isang makasalanang babae na pumasok doon. At anong sabi? May dala-dala siyang alabaster flask of fragrant oil. Sabihin nyo nga po, fragrant oil. Ano yung fragrant? Mabango, mabaho? May dala-dala siyang mabangong langis. Sabihin nyo nga po, mabango. Ano siya? Makasalanan. Okay? At tumayo daw sa likuran ng paa ni Jesus na umiiyak. And she began to wash the feet of Jesus with her tears and wipe them with the hair of her head. And she kissed his feet and anointed them. Pinahiran niya nung langis na dala-dala niya. Okay, let me stop there for a moment. Yung langis na dala-dala po niya, pag binasa niyo sa ibang mga verses, in John and in Matthew ba or Mark, ang halaga po nung oil na yon is a year ng sahod ng isang regular na tao. Sabihin, pinagpaguran mo na isang taon, tapos ibubuhos mo lang doon sa paa ni Jesus. Ganun siya. Yun yung offering niya kay Lord. Yung buong taon na pinagpaguran niya. Amen? And this signifies to me yung buong buhay mo. Okay? Yung buong buhay niya, binasag niya sa harapan ni Lord. It signifies that ito pinagpaguran ko, pero mas mahalaga ka sa akin. Kaya ibibigay ko to sa'yo. Itong mahal na gamit na to, kaya kong isang tabi, maging malapit lang sa'yo. Amen. Okay. Now, when the Pharisee who had invited him saw this, he spoke to himself. Okay. Kyle, liga dito. Ayan. Kuha ka ng upuan, Kyle. Dalawa. Si Kyle, halika, Paul. Tatlong upuan. Si Kyle, hindi, dalawa lang. Sige, dalawa lang. Dito sa gilid. Magkaharap. Tapos isang babae. Volunteer. Volunteer, kasi hindi naman pinilit dito yung babae. Volunteer. Babae po. Upo kayo dahil po. Ayan, sige. Sige, upo ka, Paul. Okay. Kunwari, ito si Pharisee. Tapos yun si Jesus. Doon ka sa likod ng paa ni Kyle. Tapos luhod ka doon sa paa ni Kyle. Kunwari, umiiyak ka dyan. Okay.
Sabi rito, when the Pharisee who had invited him saw this, umiiyak ka, nakita ka niyan. Tumingin ka doon, huwag ka tumingin sa kanila, tumingin ka doon. Oh, nung nakita mo raw yan, he spoke to himself. Nagsalita sa kanyang sarili, sabi niya, ako ang iyong konsensya. Ayan. He spoke to himself. Anong sabi niya? Itong taong to, turo mo siya. Turo mo siya. Ayan. Itong taong to, if he were a prophet, would know who and what manner of woman this is who is touching him. Hawakan mo yung paa ni Kyle. Ayan. Sige. Ayan. Iyak ka. Dali. Mayroon tong prize. This man, if he were a prophet, would know who and what manner of woman this is who is touching him. She is a sinner. Tingnan niyo, nasa isip ng Pariseo lang yun, ha? Nasa isip niya lang yun, hindi niya sinasabi. Vocally. Tingnan niyo, ha? Hindi pa niya sinasabi, ang pangit na nung laman nung nasa isip niya. Kasi pangit yung laman ng puso niya. Ang tingin niya agad doon sa babae, makasalanan. Sino bang hindi? Ngayon, Jesus answered and said to him, paano ka sasagutin? Wala ka naman sinabi sa kanya. Alam kasi ni Lord ang nasa isip nito. Alam ni Lord nasa isip mo, boy. Alam ni Lord ang laman ng isip ng bawat isa sa atin. Anong sabi ni Lord? Simon. Ano si Simon? Simon. Oh, tingin ka sa kanya. Seryosong tingin, walang ngingiti. Simon, I have something to say to you. May sasabihin ako sa iyo. Anong sabi? So he said, Teacher, say it. There was a certain creditor who had 2 debtors. Merong daw tao na nagpapautang at meron siyang 2 pinautang. One owed 500 denarii, okay? Ang denari po, ibig sabihin niyan is 1 day wage. Okay? 500 denarii and the other 50. So yung isa may utang sa kanya ng 500 days ng sahod niya, yung isa naman may utang na 50 days ng sahod. Okay? Halimbawa, ipagbaka sakali na lang po natin, yung isa may utang doon sa nagpautang ng 500,000. Yung isa naman may utang na 5,000. Okay ha? Malinaw po ba? So, sabi rito, and when they had nothing with which to repay, he freely forgave them both. Yung may utang sa kanya ng 500,000 at 5,000, pareho niyang kinancel yung utang nila. Tell me therefore, which of them will love him more? Sino sa kanila ang mas iibig dun sa, o mas magiging grateful dun sa nagpautang sa kanila? Sino? Yung mas malaki yung utang. Tama po ba? Tama po ba? Hello? Simon answered and said, I suppose the one whom he forgave more. And he said to him, sinabi daw ni Jesus doon sa Pharisee na si Simon, you have rightly judged. Tama yung sinabi mo. Tapos tiningnan daw ni Jesus yung babae. Then he turned to the woman and said to Simon, do you see this woman? Nakikita mo ba tong babae na to? I entered your house. Inibita mo ko. Pumasok ako sa bahay mo, sabi diyan, you gave me no water for my feet. Hindi mo hinugasan yung paa ko. But she has washed my feet with her tears. And wiped them with the hair of her head. You gave me no kiss, but this woman has not ceased to kiss my feet since the time I came in. Since the time I came in. You did not anoint my head with oil, but this woman has anointed my feet with fragrant oil. Therefore, I say to you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But to whom little is forgiven, the same loves little.
Gusto kong tingnan nyo yung babae. Ang sabi, since the time Jesus came in, Okay? Mga bata, tahimik lang kayo dyan, ha? Since the time Jesus came in, hindi na daw tumigil yung pag-iyak ng babae doon sa paanan ni Jesus. At dahil nahihiya siya, dahil nababasa yung paa ni Jesus, wala siyang makitang pamunas ng luha niya, ginamit niya yung kanyang buhok para punasan yung paa ni Jesus. Sa harapan ng Pharisee, sa harapan ng maraming tao, ginawa ng babae na yun. Hindi siya nahiya na umiyak, lumuhod sa paa ni Jesus since the time Jesus came in. Marami sa atin, inaantay pa natin na lumuluha yung katabi natin bago tayo mag-worship. Dapat pagpasok pa lang daw ni Jesus, nagkukusa ka na nag-worship. Amen? Balik na po kayo. Pwede na kayo makabalik, mga anak. Thank you. God bless you. Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? Pagpasok niyo pa lang dito sa simbahan, ano na po yung gusto niyong gawin? Ano na yung nasa puso ninyo na gusto ninyong gawin? Amen? Amen. Sinasabi niyo ba kay Lord, Lord, kahit na doon lang ako sa likod, basta nandito ako sa church. Amen? Hindi mahalaga, Lord, kahit na doon ako sa may CR, okay lang, Lord. Basta makapag-worship ako. Amen? So, true and genuine worship gushes out. Ano ibig sabihin ng gush? Yung rumaragasa. Kapag totoong grateful ka dahil sa tinanggap mo na pagpapatawad ni Lord, raragasa yung pag-ibig mo sa Kanya. Tama ba? And, to be honest, most of the time, true worshipers were once the worst sinners. Genuine worshipers were once true sinners. Sila yung mga tinitingnan natin na wala nang kapag-asa. Sino dito yung nakapunta nung nag-preach dito si Pastor Ronnie? Napakinggan niyo po ba siya? Paano siya mag-worship? Diba? Paano siya mag-worship? Nakapanood niyo ba yung mga live niya? Nagla-live yun. Hindi lang siya tuwing linggo, pag nakatayo siya, saka lang siya mag-worship ng todo. Di ba? Pag nag-worship siya, todo eh. Pag nung nandito, di ba? Mga kasama niya, hindi lang tuwing linggo. Tuwing Lunes, gigising pa ng maaga yon, mag-worship. Gabi, mag-worship ulit. Kinabukasan, ganun. Araw-araw niyang ginagawa yon. Tayo. Alam niyo kung bakit ganun si Pastor Ronnie? Kung alam niyo yung pinagdaanan niya sa buhay niya, kaya siya ganun mag-worship kasi ganun siya ka-thankful sa ginawa ng Lord sa buhay niya. Mamamatay na siya eh. Tama? Lulong sa bisyo. Heartbroken, magpapakamatay. Ilang beses na nagpakamatay. Wala na siyang pag-asa sa buhay eh. Pero naramdaman niya, naranasan niya yung pag-ibig ng Panginoon. Ganun na lang siya talaga mag-worship. Tanungin kita, kapatid. What do your worship look like? What do your worship smells like? Yun ba yung desire talaga ng puso mo to worship God? Yun ba talaga yung laman ng puso natin? To just be with God. Amen? To be closer to God. Mawala na to lahat, Lord. Huwag ka lang. That's the true attitude of worship. Amen po ba? Ang worship, hindi niya pinipili kung sino yung matagal na, kung sino yung bago pa lang, kung sino yung hindi makasalanan at yung mas makasalanan. Hindi po ganun tumingin si Lord eh.
Lahat tayo makasalanan eh. Tama po ba?